Breaking news mga kabayan, Pilipinas bibilhin ng US Typhoon missile system. Naku mga kabayan, mas pinalalakas ng Pilipinas ang depensa nito. Inanunsyo ng militar nitong Lunes ang plano nitong bilhin ang makapangyarihang US Typhoon mid-range missile system upang maprotektahan ang karagatang teritoryo ng bansa, kabilang na ang ilang lugar na may pag-angkin din ng China. Unang ginamit ng US Army ang Typhoon missile system sa hilagang bahagi ng Pilipinas para sa taunang pagsasanay ng magkaalyadong bansa, ngunit iniwan ito sa bansa sa kabila ng matinding batikos ng Beijing na umano'y nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Mga makapili ayaw sa plano ng AFP na palakasin ang kanilang puwersang pangdepensa. Sabi ng Bayan Muna, pagbili ng Typhoon missile, pasanin sa budget ng bansa. Mariing binatikos ng Bayan Muna ang planong pagbili ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ng Typhoon missile system mula sa US. Ayon sa grupo, lalong mababaon sa utang ang bansa dahil sa gastusan ito, na tila hindi umano akma sa kasalukuyang estado ng pambansang budget. Samantala habang tayo ay nagpaplano pa lamang ang China, naglunsad ng bagong barkong pandigma. Hindi nagpapahuli ang China. Isang bagong amphibious assault ship ang inilunsad ng bansa nitong Biyernes, ang Type 076, na may cutting-edge na teknolohiya at kakayahang makipagsabayan sa mga pandigmang barko ng US. Ginawa ang seremonya ng paglulunsad sa Shanghai, at idineklara ng People's Liberation Army Navy, PLAN, na ito ang isa sa mga pinakamodernong warships na magpapalakas sa kanilang puwersang pandagat. Ngayon, isang napakahalagang balita ang nais kong ibahagi patungkol sa seguridad ng ating bansa. Ang militar ng Pilipinas ay nagbalak na bilhin ang makabagong US Typhoon missile system upang masiguro ang ating maritime security, lalo na sa mga teritoryong may pagtatalo sa malalaking bansa gaya ng China. Ang sistemang ito ay unang dinala ng US Army sa hilagang bahagi ng Pilipinas bilang bahagi ng taunang joint military exercises. Subalit matapos ang nasabing ehersisyo, hindi na ito ibinalik sa Amerika. Bagkus, nanatili ito sa ating teritoryo upang gamitin ng ating mga sundalo sa pagsasanay. Bagamat tinutulan ito ng China, nanindigan ang ating pamahalaan na mahalaga ang sistemang ito sa pagpapalakas ng ating depensa. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, pinuno ng Philippine Army, nakita ng militar ang malaking potensyal at halaga ng Typhoon missile system sa pagpapalakas ng konsepto ng archipelagic defense. Sinabi niya, ikinagagalak kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang inyong hukbo ay nagsusumikap na mapalakas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang ating soberanya. Dagdag pa niya, ang kabuuang bilang ng missiles na bibilhin ay depende sa budget, subalit hindi ito maisasama sa plano ng 2025. Alam nating lahat na nangangailangan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon upang makumpleto ang proseso mula pagpaplano hanggang aktwal na pagbili ng bagong armas. Ang Typhoon missile launcher na ito ay gawa ng kilalang kumpanya sa Amerika, ang Lockheed Martin. Ito ay may kakayahang umabot sa layong 480 kilometro, at kasalukuyan ding pinapahusay upang magkaroon ng mas mahabang saklaw. Samantala, hindi naging maganda ang pagtanggap ng China sa balitang ito. Mariin itong kinundi na ang presensya ng Typhoon missile system sa Pilipinas at tinawag itong isang mapanganib na hakbang na umano'y nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Sa mga nagdaang buwan, lalong tumitindi ang girian sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular na sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang desisyong ito ay hindi lamang mapanulsul, kundi lubhang irresponsible para sa mga mamamayan ng Pilipinas at ng buong Timog Silangang Asya. Aniya pa, ang rehiyon ay nangangailangan ng kapayapaan at kasaganaan, at hindi ng missile at komprontasyon. Sa kabila ng mga kritisismong ito, naninindigan ang militar ng Pilipinas na kailangang magpatuloy sa pagpapalakas ng depensa. Sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon, mahalaga ang pagkakaroon ng mga makabagong kagamitan upang mapanatili ang ating kalayaan at protektahan ang ating teritoryo. Ang usaping ito ay hindi lamang patungkol sa seguridad kundi sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya't naway magkaisa tayo upang suportahan ang ating hukbong sandatahan sa kanilang layunin para sa ating soberanya at kapayapaan.
Mga kabayan, sa usapin ng seguridad ng bansa, tila may mga boses na nais pa tayong gawing mas mahina sa harap ng mga agresibong kilos ng ibang bansa, gaya ng ginagawa ng bayan muna sa kanilang pagtutol sa planong pagbili ng Typhoon missile system ng AFP. Kailangan nating linawin, ang usapin ng depensa ay usapin ng soberanya at kaligtasan ng bawat Pilipino. Ayon kay dating Congressman Carlos Isagani Zarate, ang pagbili ng Typhoon missile ay magpapabigat lamang sa fiscal deficit ng bansa. Ngunit tanungin natin siya, magkano ang halaga ng kalayaan? Ano ang presyo ng ating seguridad? Sa gitna ng tuloy-tuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, kailangan ba nating maghintay hanggang sa mawalan tayo ng kakayahang ipagtanggol ang ating mga teritoryo? Ang ganitong pananaw ay hindi lamang makitid kundi nakababahala. Ang pagpapalakas ng ating depensa ay hindi gastusin, ito ay pamumuhunan para sa kinabukasan ng ating bansa. Sinasabi rin ni Zarate na maaaring magdulot ng arms race ang hakbang na ito. Ngunit ano ang mas peligroso? Ang magkaroon ng kakayahang ipagtanggol ang ating sarili, o ang manatiling walang kalaban-laban sa harap ng mga banta? Ang katotohanan ay, tayo ay nasa isang rehiyon kung saan may mga bansang agresibo at mapang-angkin. Ang pagkakaroon ng modernong armas ay hindi para sa panggagalit, kundi para ipakita na ang Pilipinas ay handang tumayo para sa sarili nitong karapatan. Ang pagbili ng Typhoon missiles ay maglalagay lamang sa mas malaking panganib, sabi ni Zarate. Ngunit maliwanag na ang mas malaking panganib ay ang kawalan ng kakayahang protektahan ang ating sarili. Kung wala tayong modernong armas, hindi ba tayo ang nagiging madali ang target ng sinumang naisamantalahin ang ating kahinaan? Pinunari ni Zarate ang presensya ng mga missile system sa balikatan exercises, na ani ay nagpulala ng tensyon sa rehiyon. Ngunit ang tanong, sino ba ang nagpapulala ng tensyon? Hindi ba ang bansang patuloy na umaangkin ng ating mga teritoryo at humahadlang sa ating karapatan sa ating sariling karagatan? Ang presensya ng modernong depensa ay tugon lamang sa agresyong ito, hindi ang ugat ng problema. Nakakabahala rin ang panawagan ng bayan muna na iwasan ang mga hakbang na tila nagpapalakas ng ating depensa. Kung hindi natin ito gagawin, sino ang magtatanggol sa atin? Sapat na ba ang diplomasya kung ang kabilang panig ay patuloy na nagpapakita ng lakas at pananakot? Ang diplomasya ay mahalaga, ngunit kailangang may kasabay na kakayahang depensahan ang ating posisyon. Mga kababayan, hindi natin dapat hayaan ang mga ganitong paninindigan na humila sa atin pababa. Ang pagbili ng Typhoon missile system ay hakbang tungo sa pagpapalakas ng ating kakayahang ipagtanggol ang ating bansa. Hindi ito hakbang para sa digmaan, kundi para tiyakin na ang Pilipinas ay may kakayahang ipaglaban ang karapatan nito, anumang mangyari. Ang tanong, pipiliin ba nating maging malaya, o pipiliin nating manatiling mahina? Ang sagot ay malinaw, kailangan nating suportahan ang mga hakbang na magbibigay sa atin ng kalayaan at seguridad. Balita naman sa labas ng ating bansa. Sa muling pag-angat ng China bilang isa sa pinakamalalaking banta sa seguridad ng rehiyon, nararapat lamang na tayo ay maging mapagbantay sa kanilang pinakabagong hakbang, ang paglulunsad ng Type 076 Amphibious Assault Ship. Ang barkong ito, na ipinagmamalaki bilang cutting edge, at may makabagong teknolohiya tulad ng electromagnetic catapult system, ay higit pang nagpapakita ng determinasyon ng China na palawakin ang kanilang kapangyarihan sa karagatan. Ngunit ang tanong, para saan ba talaga ito? Ang sagot ay malinaw, hindi ito para sa kapayapaan. Ang paglulunsad ng barkong ito ay hindi simpleng pagpapalakas ng kanilang depensa. Ito ay bahagi ng patuloy na agresibong kampanya ng China na gawing playground ang mga karagatan ng Asya, kabilang na ang ating West Philippine Sea. Hindi tayo dapat magpalinlang sa kanilang mga pahayag ng modernisasyon. Ang katotohanan ay, ito ay malinaw na hakbang para ipakita ang kanilang ambisyon na tapatan, kung hindi man talunin, ang kapangyarihan ng Estados Unidos. Ang Type 076 ay hindi lang ordinaryong barko. Ito ay may kakayahang magdala ng mga fixed-wing aircraft, drone, helicopters, at higit sa 1,000 Marines. Sa laki nitong mahigit 40,000 tonelada, hindi maitatanggi na ito ay isang simbolo ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng makintab na facade nito, isa itong malinaw na banta hindi lamang sa Estados Unidos kundi pati sa maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Mga kababayan, tanungin natin ang ating sarili, sa patuloy na pagpapalakas ng militar ng China, nasaan tayo?
Habang tayo ay nagpapakahirap bumuo ng mas modernong sistema ng depensa, heto ang China, bumubuo ng mga warship na malinaw na may layuning palawakin ang kanilang impluwensya sa rehiyon. Ang kanilang ambisyon ay hindi na sikreto. Sa halip na makipagtulungan para sa kapayapaan, tila mas pinipili nilang gamitin ang lakas para ipakita ang kanilang dominance. Ang mas nakababahala pa, ang Type 076 ay maaaring gamitin hindi lamang para sa tradisyonal na digmaan kundi bilang plataporma para sa mga drone. Ang mga drone na ito, mga stealth combat drones, reconnaissance drones, at strike UCAVs ay nagbibigay sa China ng isang teknolohikal na bentahe na maaaring magamit laban sa atin at sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Hindi ito usapin ng simpleng modernisasyon. Ito ay usapin ng ambisyon at dominasyon. Habang ang China ay nagiging agresibo sa pagtatayo ng mga barko tulad ng Type 076, dapat tayong kumilos. Hindi sapat ang panawagan para sa diplomasya. Kailangan nating palakasin ang ating depensa, itaguyod ang ating karapatan, at ipakita sa mundo na hindi tayo basta-basta magpapailalim sa anumang uri ng pananakot. Mga kababayan, ang pagpapalakas ng militar ng China ay isang hamon na hindi natin maaaring balewalain. Ito ang panahon para magkaisa, para magbantay, at para tiyaking ang ating soberanya ay mananatiling buo at hindi mapapariwara sa harap ng anumang dayuhang banta. Ang hamon ng Type 076 ay hindi lamang laban sa Estados Unidos kundi laban sa lahat ng bansa na nagtataguyod ng kalayaan, kapayapaan, at pagkakapantay-pantay. Panahon na upang kumilos.